Nagbukas ang pelikula sa taong 2001, kasagsagan ng pagsalakay ng US sa Iraq. Ang isang grupo ng mga sundalong Amerikano sa ilalim ng command ng squadron leader na si Brandon King ay nagbibilang ng mga araw upang makauwi. Ang private first class na si Tommy Burgess ay kumukuha ng footage ng buhay sa barracks kung saan ang mga batang sundalo ay nagsasanay, kumakanta, at nananabik para sa kanilang mga pamilya. Isang araw, ang squad ay nasa mga lansangan na nagbabantay sa isang checkpoint na lalabas sa Tikrit. Sinisigurado nilang walang dalang anumang uri ng armas ang mga sasakyang papasok at palabas. Tila normal lang ang lahat hanggang sa makarinig sila ng tatlong malalakas na putok sa di kalayuan. Sinabi ni Staff Sergeant Brandon King sa kanyang mga tauhan na manatiling alerto habang papalapit sa checkpoint ang isang kotse na may lulan na 3 babae at 2 bata. Gayunpaman, makalipas ang ilang segundo, isang puting taxi ang humarang patungo sa lugar ng napakabilis at biglang naging marahas ang sitwasyon. Nagpaputok ang mga rebelde sa sasakyan bago lumiko. Inutusan ni Brandon ang kanyang mga tauhan na habulin at sumunod ang squad gamit ang 2 sasakyan ng militar. Dahil napakaraming sibilyan sa mga lansangan, hindi maaaring ipagsapalaran ng mga Amerikano na makipagbarilan. Patuloy nilang hinahabol ang target na sasakyan na maya-maya ay nagmaneho sa maliit na eskinita. Pagkatapos ay mabilis na bumaba ang mga rebelde at kumalat sa mga kalapit na tahanan. Ngunit dahil mas malaki ang mga sasakyang militar, napilitan silang huminto sa bukana ng eskinita. Ang mga sundalong Amerikano ay bumaba sa kanilang mga sasakyan, bumuo ng 2 panig sa magkabilang gilid ng kalye, at nagsimulang suriin ang buong lugar. Ang 2 private soldier naman ay may hawak na .50 caliber machine gun na nakalagay sa ibabaw ng 2 sasakyang militar. Samantala, sinabi ni Brandon sa kanyang mga tauhan na tingnan ang mga kalapit na bahay habang dahan-dahan silang humahakbang patungo sa lugar kung saan nakaparada ang puting taxi. Ngayon, sila ay nasa pinakamakipot na bahagi ng eskinita na napapaligiran ng matataas na bahay sa magkabilang gilid. Sa kritikal na sandaling ito, nagpaputok ang mga rebelde na nagtatago sa ibabaw ng mga gusaling ito. Sa wakas ay napagtanto ng mga Amerikano na ang buong paghabol ay isang bitag lamang upang pumunta sila rito. Sila ay na-corner ngayon sa kalye at pinaputukan sila ng mga militanteng Iraqi mula sa 3 panig. Sinabi ni Brandon sa kanyang mga tauhan na tinambangan sila at inutusan silang umatras. Gayunpaman, nakita ni Sergeant Steve Shriver ang 2 kalaban sa kabilang kalye at nagmadali upang bantayan ang lugar. Ito ay nang ang mga bagay-bagay ay naging mas masahol pa habang ang isang RPG ay tumama sa isa sa mga sasakyang militar na ikinamatay ng 2 sundalo sa loob. Pagkatapos ay sinubukan ng mga Amerikano na ikubli ang kanilang posisyon sa pamamagitan ng paghahagis ng mga usok na granada at pagtawag para sa backup. Makalipas ang ilang segundo, isa pang RPG ang pinaputok patungo sa isang sasakyang Iraqi na nakaparada sa malapit. Malapit nang tamaan si Tommy ngunit walang pag-aalinlangan na tumalon sa kanya ang isang kasamahang sundalo na nagngangalang Rico Rodriguez. Ang huli ang nagdusa sa pagsabog at nagtamo ng matinding pinsala. Ilang sandali pa, ang miyembro ng squad na si Paul Preacher Colson ay nabaril sa leeg. Bumagsak siyang patay sa kandungan ni Tommy na hindi pa nahihimasmasan pagkatapos ng pagsabog ng RPG. Habang nangyayari ang kaguluhan, nagmamadaling pumasok si Brandon sa kalapit na bahay upang tulungan si Steve na pumasok kanina ng mag-isa. Nakita niyang nasugatan siya at napilitang gumamit ng 2 granada habang papasok siya. Nailigtas ni Brandon ang kanyang kasama ngunit natuklasan din niya na ang kanyang mga aksyon ay nagresulta sa pagkamatay ng ilang sibilyan. Siya ay nakikipagpunyagi sa malupit na katotohanan ng digmaan habang ang pananambang ay nagtapos sa pagkawala ng 3 sundalo. Pagkalipas ng ilang linggo, ang mga nakaligtas na miyembro ng squad ay bumalik sa kanilang bayan sa Brazos, Texas. Sinalubong sila ng mainit na pagtanggap mula sa komunidad na may mga taong nakapila sa mga lansangan upang batiin sila. Isang malaking pista ang inihanda sa kanilang karangalan na pinamumunuan ni US Senator Orton Worrell. Ang mga sundalo ay pinalamutian ng Bronze Star at Purple Heart sa isang seremonya. Sa kabila ng pagbuhos ng suporta, nakita ni Brandon ang kanyang sarili na nalulula sa karamihan at nag-aalangan na magbigay ng talumpati. Naramdaman ni Steve ang pangamba ng kanyang kaibigan at namagitan upang magsalita ng ilang nakakaganyak na mga pangungusap. Pagkatapos ng seremonya, hinila ng senador si Brandon sa tabi at nagkaroon ng pag-uusap. Sinabi ng senador na ipinagmamalaki niya ang nagawa ng mga sundalo para sa bansa at nag-alok ng tulong sa anumang paraan na posible. Binanggit din niya na dinala nila ang nasugatan na si Private Rodriguez sa isang ospital sa US.
Nagpasalamat si Brandon sa kanya at sinabing tatawag siya kung kailangan niya ng anumang uri ng tulong. Nang gabing iyon, ang mga nakabalik na sundalo ay dumalo sa party sa lokal na bar at nakipag-inuman kasama ang kanilang pamilya. Masyadong nalasing si Steve para makipagsayaw sa kanyang kasintahang si Michelle kaya namagitan si Brandon at nakipagsayaw sa kanya sa halip. Samantala, si Steve ay nagsimulang magsalita tungkol sa nangyari sa digmaan, dahilan upang maging hindi komportable ang mga tao sa paligid niya. Pagkatapos ng magulong gabi ng inuman at pagsasalo-salo, lahat ay umuwi sa kani-kanilang mga tahanan. Abala si Brandon sa pag-aayos ng kanyang mga gamit nang biglang nakatanggap siya ng tawag mula kay Michelle. Siya ay tila labis na nag-aalala at hiniling sa kanya na pumunta sa lalong madaling panahon. Pagdating ni Brandon sa kanyang bahay, nakita niya si Steve na halos hubot-hubad na naguhukay ng butas sa harapan ng bakuran. Sinubukan niyang makipag-usap sa kanyang kaibigan, ngunit masyadong lasing si Steve para makausap ng matino. Pumasok si Brandon sa loob ng bahay at nakita na magulo ang buong lugar. Napansin din niyang may pasa sa pisngi ni Michelle at napagtantong sinaktan siya ng kanyang nobyo. Sa labas, natapos na ni Steve ang paghuhukay ng butas at nagsimulang matulog dito habang may hawak na baril. Malinaw na iniisip ni Steve na nasa gitna pa rin sila ng digmaan. Nag-aalala para sa kanyang kaibigan, nagpa siya si Brandon na matulog sa harap na balkonahe upang matiyak na ang lahat ay magiging maayos para sa gabi. Ang kanyang pagtulog, gayunpaman, ay nag-ambala ni Tommy na nagmaneho papunta sa isang poste sa harap mismo ng bahay. Siya rin ay labis na lasing at ipinahayag na pinalayas siya ng kanyang asawa sa bahay. Kinabukasan, dinala ni Brandon ang lahat ng lalaki sa kanyang rancho, isang maliit na cabin sa kagubatan sa labas mismo ng bayan. Ginugol nila ang kanilang oras sa pag-inom at panunood kay Tommy na binabaril ang kanyang mga regalo sa kasal. Samantala, si Steve na may hangover ay natutulog pa rin sa likod ng sasakyan nang marinig niya ang tunog ng mga putok ng baril. Nagising siya at hindi niya alam kung nasaan siya ngayon. Gayunpaman, tumayo siya at inilagay ang kanyang ulo sa isang balde ng malamig na tubig para mahimasmasan. Kinabukasan, nagulat sina Brandon, Tommy, at Steve sa kanilang military base para ibigay ang kanilang mga gamit. Ngunit sa halip ay inutusan si Brandon na bumalik sa aktibong tungkulin sa Iraq. Naiwan siyang naguguluhan at nakipag-usap sa pinuno ng kanyang chain of command, si Lieutenant Colonel Butch Miller. Ipinahayag ni Brandon ang kanyang pagkadismaya sa hindi inaasahang utos at sinabing ayaw na niyang bumalik sa digmaan. Ngunit ipinaliwanag ng Lieutenant Colonel na ang Pangulo ay naglabas ng utos na stop loss. Ito ay isang kontrobersyal na patakaran na pinipilit ang mga sundalo na sumunod sa kanilang mga kinakailangang tungkulin na bumalik sa digmaan. Ito ay nagpadala kay Brandon sa galit at binatikos niya ang patakaran pati na rin ang Pangulo. Ngunit inakusahan siya ng Lieutenant Colonel ng hindi pagsunod sa mga utos at ipinadala siya sa bilangguan ng militar na binanggit na siya ay maaaring magtangkang tumakas. Gayunpaman, habang patungo sa pinakamalapit na kampo ng militar, nilabanan ni Brandon ang dalawang escort na sundalo at tumakas. Nagnakaw pa siya ng sasakyang militar at nagmaneho palayo sa base. Pagkatapos ay tinawagan ng pinuno ng squadron ng kanyang pinakamatalik na partner, si Steve, at ibinunyag na siya ay tumakas pagkatapos ng sapilitang pagpapabalik sa Iraq. Nagulat si Steve sa revelasyon ngunit nangakong gagawa ng paraan at pagtakpan siya. Nang gabing iyon, pumasok si Brandon sa kanyang tahanan at tinalakay ang sitwasyon sa kanyang pamilya. Plano niyang magtungo sa Washington DC, umaasa na tutulungan siya ni Senator Worrell. Ang kanyang ama ay nag-aalala tungkol sa paglabag sa chain of command at pagsuway sa Lieutenant Colonel. Gayunpaman, ipinagpilitan ni Brandon na gawin ito at napilitan ang kanyang mga magulang na tanggapin ang desisyong ito. Si Michelle, na pumunta sa bahay ng pamilya ni Brandon upang ibalik ang ilang Tupperware, ay nag-alok na ihatid siya sa DC. Alam niyang kapag pinabalik si Brandon ay i-deploy din muli ang kanyang nobyo. Sa pamamagitan ng pagpunta sa DC, magkakaroon din siya ng pagkakataong makausap si Steve. Kasunod nito, nagmaneho ang dalawa at nag-book ng hotel para sa gabi. Pumasok si Michelle para magpahangin habang si Brandon ay nakaupo sa tabi ng pool. Tila maayos ang lahat hanggang sa biglang, may nakita siyang sundalo na nalulunod sa tubig. Tumalon siya upang iligtas ang kanyang kasama, ngunit napagtanto niyang nag-hallucinate siya sa buong kaganapan. Nagsimula ng kakitaan si Brandon ng unang palatandaan ng PTSD. Maya-maya, tinawagan ni Steve si Brandon at sinabing siya ay kasalukuyang nasa kulungan ng militar na sinusubukang piyansahan si Tommy dahil sa pagmamaneho ng lasing. Iginiit ni Steve na bilang pinuno ng squad, kailangang pangasiwaan ni Brandon ang sitwasyon.
Ngunit sinabi ng huli na papunta siya sa DC para makita si Senator Worrell. Kinaumagahan, binisita ni na Brandon at Michelle ang pamilya ni Paul Preacher Coulson, isa sa mga sundalong napatay sa ambush sa Eskinita. Ikinwento ni Brandon ang mga pangyayari na nagpapaliwanag kung paano sila inatake sa isang checkpoint at tinugis ang mga umaatake sa isang eskinita. Inamin niyang pinamunuan niya ang kanyang mga tauhan sa pananambang habang nagbibigay ng takip si Preacher. Halos hindi mapigilan ni Brandon ang mga luha habang humihingi ng tawad sa pamilya ni Preacher. Nang maglaon, nang bumalik ang dalawa sa kalsada, natuklasan nilang nasira ang bintana ng kanilang sasakyan. Sinabi ni Brandon kay Michelle na hintayin siya habang umalis siya upang harapin ang mga taong responsable para dito. Di nagtagal ay nahanap niya sila sa isang eskinita at nakipaglaban sa kanila. Bumunot ng baril ang isa sa mga tulisan, ngunit madaling nadisarmahan siya ng sundalo. Sa puntong ito, si Brandon ay nagsisimula ng mag-hallucinate, pakiramdam na siya ay bumalik sa Iraq. Pinilit niyang lumuhod ang mga salarin at naghanda na barilin sila. Malapit na niyang barilin ang mga salarin nang biglang pumagitna si Michelle. Nakipag-usap siya kay Brandon at kinaladkad siya pabalik sa kotse. Pagkatapos ng insidente, ang dalawa ay kumuha ng silid sa hotel kung saan nilinis niya ang kanyang mga sugat. Kinagabihan, nakipagkita si Brandon sa AWOL na sundalo na tumakas sa nakalipas na 14 na buwan. Ibinunyag niya ang contact number ng isang abogado para tumulong sa pag-aayos ng mga pekeng dokumento sa paglabas. Gamit ang mga dokumentong ito, magkakaroon si Brandon ng bagong pagkakakilanlan sa Canada. Kinaumagahan, natunto ni Steve ang kanyang kaibigan at nakarating sa hotel. Ipinaalam niya kay Brandon na kung babalik siya sa base sa loob ng 14 na oras, iuurong ang lahat ng mga paratang. Ngunit tinanggihan ni Brandon ang alok at sa halip ay nagtanong kung bakit naka-uniforme si Steve. Lumalabas na tinanggap ni Steve ang alok ng militar na pumasok sa isang sniper school. Napagtanto na ang kanyang kasintahan ay babalik na sa Iraq, si Michelle na galit ay nagtanong kung ano ang mangyayari sa kanilang relasyon. Tumanggi siyang makarinig ng anumang mga dahilan at nauwi sa pagtulak kay Steve palabas ng silid. Sinundan siya ni Brandon sa labas at nagkaroon ng malalim na pag-uusap ang dalawa. Inihayag ni Steve ang mga paghihirap ni Tommy at hinikayat si Brandon na bumalik sa tungkulin kasama niya. Ngunit ang huli ay muling tumanggi, binanggit na hindi niya kayang panoorin ang mga inosenteng tao na bumabagsak hanggang sa mamatay. Di nagtagal, tinawagan ni Brandon ang opisina ni Worrell ngunit sinabihan na hindi interesado ang senador na makita siya. Dahil lumiliit ang kanilang mga opsyon sa bawat araw, binisita ni na Brandon at Michelle si Rico Rodriguez, ang bayaning sundalo na nagligtas kay Tommy mula sa RPG. Si Rico ay nagtamo ng matinding pinsala, kabilang ang pagkabulag, pagkawala ng kanyang kanang paa, at paso sa mukha. Ngunit nagpahayag pa rin siya ng pasasalamat sa paglabas sa Iraq sa tamang oras. Pagkatapos ay ibinunyag ni Brandon na pinapabalik nila siya sa frontline sa Iraq. Pagkatapos ng pagbisita, nakipag-usap si Brandon kay Michelle na nagpahayag ng kanyang unang motibasyon para sa pagsali sa militar. Ang kanyang pagkabigo ay hindi nagtagal ay nabasag nang mapagtanto niya ang tunay na katangian ng digmaan. Inilarawan niya ang kaguluhan at kawalan ng katiyakan sa larangan ng digmaan kung saan ang lahat ay tila armado at walang mapagkakatiwalaan. Ibinahagi ni Brandon ang pagkadama ng pagkakasala at trauma sa pagsaksi sa pagkamatay ng mga kaibigan at ang epekto nito sa kanyang kaisipan. Sinabi rin niya sa kanya kung paano niya aksidenteng napatay ang mga inosenteng sibilyang Iraq, kabilang ang isang bata. Nang gabing iyon, tinawagan ni Brandon ang abogado at sinabing kailangan niya ng mga peking dokumento para umalis papuntang Canada. Tumanggi ang abogado na talakayin ang mga detalye sa telepono at inutusan siyang makipagkita kasama ang $1,000, kaya ibinenta ni Michelle ang kanyang sasakyan at nagtungo sila sa New York na may hawak na pera. Hindi nagtagal ay nagkita sila ng abogado na nagsabi kay Brandon na wala nang babalikan pagkatapos niyang tumawid sa Canada. Pagkatapos ay binigyan niya siya ng bagong ID at ang numero ng telepono ng isang ahente na susundo sa kanya sa kabilang panig. Noong gabing iyon, tinawagan ni Brandon ang kanyang ina upang sabihin sa kanya ang tungkol sa kanyang desisyon ngunit nakatanggap siya ng nakakagulat na balita bilang tugon. Ang kanyang mahal na kaibigan at junior, si Tommy ay natagpuang patay sa rancho kagabi. Siya ay nagdurusa mula sa PTSD at tinapos ang kanyang buhay sa pamamagitan ng paglalagay ng bala sa kanyang ulo. Kinabukasan, bumalik si Brandon sa Texas at binisita ang libingan ni Tommy pagkatapos umalis ang lahat. Napansin siya ni Steve na nasa malapit at hinarap niya ang matalik na kaibigan. Ang kanilang pag-uusap ay mabilis na umakyat sa isang pagtatalo at pagkatapos ay sa ganap na away.
Inakusahan siya ni Steve na umalis sa kanilang squad nang walang pinuno. Ngunit gumanti si Brandon na nagsasabing lahat sila ay magdurusa at mamamatay sa isang walang kabuluhang digmaan. Saglit na naglaban ang dalawa sa putikan at kalaunan ay nahimasmasan din. Sa wakas, nagsalita si Brandon na nagsabing siya ay may pananagutan sa pamumuno sa kanilang grupo sa eskinita na iyon at pagkamatay ng napakarami nilang kasamahang sundalo. Ipinaliwanag ni Steve na matagal na sana siyang namatay kung wala ang pamumuno ni Brandon, ngunit pagod na ang huli. Pagkatapos ay umalis siya sa sementeryo, iniwan ang kanyang matalik na kaibigan na umiiyak sa pagkabigo. Kasunod nito, bumisita si Brandon sa kanyang tahanan upang makita ang kanyang mga magulang at magpaalam sa kanila. Inayos niya ang kanyang bag at pagkatapos ay inihatid siya ng kanyang ina at ni Michelle sa hangganan ng Canada. Pagdating doon, naglaan ng sandali si Brandon para sa kanyang sarili at napagtanto na iiwanan na niya ang lahat ng kanyang mga nakilala. Alam din niya na kahit tumawid siya sa hangganan, hindi siya iiwan ng mga multo ng digmaan. Walang pagtakas, tanging pagpipilian lamang sa pagitan ng dalawang magulong landas. Sa kalaunan, nagbago ang isip ni Brandon at nagpas siyang manatili sa Estados Unidos. Sa pagtatapos ng pelikula, ipinakita sa atin ang isang bus na puno ng mga bago at dating recruit na papunta sa military base sa Texas. Nasa bus din sina Brandon, Steve, at Lieutenant Colonel Booth para sa isa pang tungkulin sa Iraq. Dito na nagtatapos ang ating kwento. Sana ay nagustuhan nyo. Mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin na rin ang notification bell at like button upang matulungan ang channel at mag-iwan na rin ng komento. Maraming salamat sa panonood.